tao sa harap ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, tayo po mga karigdagan nagte-text sa atin. Meron ka mga karigdagan dyan, kagawad ng mga tamalya? Alright, 0915-466-4149. Well. Kaya ako sinabing well, sapagkat ito isang advisory sa isang giant media network, kagawad ng mga tamalya, radio and television, na humihingi ng tulong mula sa mga kasamang media upang pigilan ang kanilang napipintong pagpapatalsik sa kanilang mga trabaho dyan sa giant network na yan. Hindi ko nababanggitin kung ano yung giant media network dahil hindi sila makakapagtanggol sa kanilang sarili. Pero sinisigurado natin hindi ito Action Radio, hindi ito DYMS, hindi ito Manila Broadcasting Company, at hindi ito yung iba pang mga malalaking media network na kakilala natin. Well, ang ating panalangin, ito ating mga kapatid sa hanap buhay, makasumpong ng kalutasan batay sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kaya dahil katanungan, kagawalan ng tabalya. Opo. Sige po. Ano daw yung ginagawa? Ang gawin lang ba? Maingay? Well, may problema po tayo dyan sapagkat kung hindi naman nakaka-iskandalo sa maraming mga kababayan natin dyan sa inyo, yung kanyang pagdilos, hindi po pwedeng gawing alarm sa scandal itong kanyang kaso. Sa ilalim kasi ng Revised Penal Code of the Philippines, kagawad ng magkakal at mga kababayan, yung alarm sa scandal ay isang uri ng pagkilos ng sino mang tao na nakakapagdulot ng alarma at skandalo o kaguluhan sa maraming tao. Pero kung ito'y sa kapitbahay lamang nakakapagbigay ng kaguluhan, ano ang kung pwede natin isang pangkaso? Well, ang kung pwede natin isang pangkaso dyan unjust vexation o yung pagbibigay ng hindi makatwirang pambubwisit ba o pambubwisit o di kaya yung bang pagkainis dahil pagka nalalasing, nambubulahaw, malakas ang boses at hindi nagbibigay ng pagkakataong makatulog yung kanyang kapitbahay, po pwede yan unjust vexation. O di kaya pwede rin sampahan ng kasong civil para sa daños perjuicios. Ganun po rin yung gagawin. Okay? Pero sa kinamlasa ng kaso, dahil pareho kayong magkapitbahay, magkalapit ang tirahan, dahil na muna ninyo sa barangay ang inyong usapin. Okay? Salamat ito sa ngalan ng Jesus. May mga kagandala mo ba? Kagawad na naman. Alright, salamat ito sa ngalan ng Jesus. Dahil ito pong mga karigdagang nagpa-text kay Atty. Batas Mauricio sa 0908. Oops, I'm sorry. Nakakadalawa na po kayo. Tama na po yung isa dyan. Ito naman, 0932-940-9613. Good day, Atty. Batas Mauricio. Po pwede ba pagbayarin na isang nagpautang ang mga anak ng isang taong namatay na? May utang yung tao na matay na. Ano sabi dito? Kung gawin ng magkabalya, meron isang ama o ina, may utang, pero namatay na siya. Ngayon, ang hinahabol, yung kanyang mga anak. Kung pwede ba pagbayarin yung mga anak sa pagkakautang ng mga magulang na namatay na? Depende siguro ang kasagutan dyan. Hindi, kung walang ari-ariang naiwanan yung mga magulang. Meron tanong ko sila, kagawad ng matabalya, paano kung milyon-milyon piso ang naiwanan ari-arian ng mga magulang? Yan, may karapatan ba yung nagpautang na habulin ng mga anak para bago nila makuha ang kanilang share, mabayaran mo na yung pagkakautang mula sa mga ari-ariang naiwanan? Ano sagot? Correct. Kaya depende kung may pera. Yung namatay, kagawad ng matabalya at mga kababayan. Kung walang pera, sorry na lang, yung nagpautang. Pero kung merong perang naiwanan, kung pwedeng maghabol, yung nagpautang. Yan. Kaya hindi mo talaga malaman
O ano yung sasabihin? Maswerte ba dahil may pera? O malas ba dahil may pera? Dahil hahabulin pa rin siya ng kanyang pinagkakautangan. Nalawag na dyan sa ngayon ni Jesus, lahat tayong oras yata. Kagawa ng mga kabalya? Nawala na tayo. Alright, nawala po kami sa kandologan. Pero magkano naman, tuloy-tuloy po tayo sa ating produkto. Nakuha po natin, ito po ating batas ng Diyos. Sa kapaglabahan, ito nating mga nanonood sa cable TV at sa internet television. Narito po ang Google 0908-524-1925 bilang ating batas ng Diyos. Isaias 1:19. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko aming inyong lupain. Salamat ng Diyos sa ngalan ng Jesus. Dito po sa napakagandang batas ng Diyos, ano po sa Isaias 1:19. Ayan. Tulad po ng binanggit natin kanina, Deuteronomy 28:1 hanggang 2, kung tayo susunod at kung tayo makikinig muna sa piling ng Diyos at susunod sa kanyang mga utos at tuntunin, yan. Pagpapalain tayo, gagawin tayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa. Sabi ng Isaias 40:31, ganun din na sinasabi niya. Ngunit maniniwala ka at sumisig lang magtitiwala kay Yahweh. Pagkatapos sa Kawikahan 3:1 hanggang 2, ang mga aral ko sa isipan mo'y tanim, ang mga utos ko'y lagi mong susundin upang humaba ang iyong buhay at ang lahat ng kayong kailangan sa iyo ay ibibigay. See? Sabi naman ng Mateo 6:33 sa salita ng Panginoon sa Kristo, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng iyong kailangan sa iyo ay ibibigay. See? Susunod po tayo sa utos at tuntunin ng Diyos. Basahin ang Biblia para malaman natin kung ano utos at tuntunin ng Diyos. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Salamat din siyempre sa DYMS Action Radio Blogan, sa DYKA sa Catholic Media Network ng San Jose Antique. Salamat sa DXAS Safaris Broadcasting Company mula po sa Zamboanga City. Salamat din sa iba't ibang himpilan ng radyo, dumadami sa awa at tulong ng Panginoong Diyos sa paghahatid ng serbisyong libreng payong legal at libreng pagpapaliwanag sa mga batas sa Pilipinas sa 4 na sulok ng bansa ang Pilipinas. Salamat din po sa Cable Network na ito kung saan ako yung napupunod araw, hapon at gabi. Salamat sa Batas Internet Television, Kikinaw Acer Famadico at syempre sa www.batasradio.com. Muli ang po si Batas sa Pwede Batas Mauricio. Minsan pa, nananalangin ng masamahan ng pagpapala, kalinya, mamahal, at proteksyon ng dakilang Diyos. Ngayon at magpanalumaan, ako ko pa rin po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Minsan pa, nagpapalala, kakampi mo ang batas. Salamat sa Diyos, sa ngalan ng Jesus.